Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Cindy Leon, Christopher De Ade, Nantoy TV, at sa Nailon Family. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3171. Binago ni Lilian ang kanyang ekspresyon sa gulat at sumigaw, Hindi. Hindi ako makapaniwala sa maliit na bastos na ito. Baka ibenta niya lang tayo. Kapag nangyari iyon, buong buhay natin ay nasa likod na ng mga rehas. Tumigil ka, inay. Bakit naman gagawin ni Harvey yun? Walang magawang ekspresyon sa mukha ni Mandy. Hindi siya ganoong klaseng tao. Paanong hindi mo pa rin siya kilala? Kung may balak siyang saktan tayo, pababayaan niya tayo dito. Bakit pa siya nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa atin? Malamig na pinandilatan ni Harvey si Lilian. Ano ang sinusubukan mong gawin? Hihintayin mo ba talaga si Joseph? Hinihintay mo ba siyang makonsensya? O naghihintay ka ba ng puro swerte para makaalis ka sa mapahamak na lugar na ito? Hindi ka ba maaaring maging mas makatotohanan? Sino pa ba ang magliligtas sa iyo maliban sa akin? Pagkatapos sukatin si Harvey, malamig na tumawa si Lilian at ngumisi. Wow! Alam mo na kung paano ako takutin ngayon ha? Wala akong pakialam na sabihin sa iyo na mayroon akong backup na maaaring ibalik ang mga bagay. Maaari mo, pero kailangan mong tanggapin ang 3 kondisyon ko. Nanay, may punto ba ang lahat ng ito ngayon? Nadidismaya na bulalas ni Mandy. Siyempre meron. Naiintindihan mo ba kung gaano siya kaganda kapag nakuha niya ito? Malaki ang tiwala ni Lilian sa sarili. Kailangan niyang tanggapin ang 3 kondisyon ko. Sa ganoong paraan wala na siyang pagkakataong makalampas sa atin mamaya. Bago pa makapagsalita si Mandy ay tumingin na sa kanya si Harvey at sinabi kay Lilian, magsalita ka. Anong gusto mo? Matalinong bata. Tumawa ng masama si Lilian. Number 1. Maaari kong ibigay sa iyo ang aking backup ngunit kung hindi mo kami maililigtas at makarating sa minahan ng ginto sa loob ng 3 araw, lalayo ka kay Mandy hanggat maaari mong makuha. Sige, sagot ni Harvey, tumawa si Lilian. Number 2. Kailangan mong bigyan ako ng kabuoang $4,300,000 na pinsala sa pag-iisip. At saka, hindi kami hahantong sa ganito kung hindi dahil sa iyo. Pilit na sinubukan ni Lilian na ibahin ang sisi. Number 3. Kung mabigo ka at makulong ako sa buong buhay ko, dapat ibigay mo sa akin ang lahat ng shares ng Sky Corporation. 3 kondisyon ito. Kaya mo ba yan? Si Lilian ay may matuwid na ekspresyon sa kanyang mukha, na parabang ang kanyang mga kondisyon ay patas. Pagkarinig nito, kumagalpak ng tawa si Harvey. Hindi ba naiintindihan ng babaeng ito ang sitwasyon niya ngayon? Ang kanyang sariling anak na babae ay malamang na makulong dito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Paanong hindi siya natatakot? Sinusubukan niyang makipag-ayos sa akin noong ako ang nagtangkang iligtas sila. Gusto niya ng $4,300,000 kung nagawa kong mailabas ito. Ngunit kung hindi, kailangan kong iwanan si Mandy ng tuluyan at ibigay kay Lilian ang lahat ng shares ko sa Sky Corporation. Isa ka ba talagang tanga? O nangangarap ka? Medyo sobra. Sa tingin mo kaya mo talaga? Napamura si Harvey. Enough talk, bastard. Ngumisi si Lilian at pinandilatan si Harvey. Gagawin mo ba o hindi? Kung hindi, lumayas ka na dito kaagad. Dahil gusto mong mag-usap-usap tayo. Ano ang mapapala ko sa pagligtas sa iyo at pagkuha sa minahan ng ginto? May balak ka bang ibigay sa akin ang shares ng minahan ng ginto? Sabi ni Harvey na binigyan siya ng mapanuksong tingin. Walang pagkakataon. Tumahol si Lilian. Iyan ang aking buhay at dugo na sinasabi mo. Hindi napigilan ni Harvey na pumalakpak sa hindi makatwirang kalagayan ni Lilian. Hindi niya akalain na maaaring lumala pa lalo si Lilian matapos siyang hindi makita ng ilang buwan. Nagkibit balikat si Harvey. Hindi ko akalaing magagawa ko iyon para sa iyo. Paano ito? Ililigtas ko lang si Mandy. Maaari kang maupo dito at hintayin si Joseph na ilabas ka. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Harvey at nagsimulang maglakad palayo. Sobra na ito, inay. Ibigay mo na lang sa kanya. Hindi na napigilan ni Mandy ang kanyang pagkabigo.
Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Nagdilim ang mukha ni Lillian sa isang iglap. Ang minahan ng ginto ay hindi sa iyo noong una. Hindi ka ba maaaring maging hindi makatwiran? Galit na galit si Lillian. Anong meron sa ugali ko? Ako ang iyong ina. Hanggat wala kang kinalaman sa munting bastard na iyon, tutuparin ng ika-13 young master ang kanyang bahagi ng kontrata. Walang magiging problema, o sinasabi mo na nagseselos ka rin sa akin. Matapos magsilbi ng ilang araw sa bilangguan, hindi na napigilan ni Lillian ang kanyang galit at inatake siya. Sampal, itinapat ni Mandy ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Lillian, dahilan para mahulog si Lillian sa lupa. Natigilan si Lillian, at tinakpan ang mukha sa gulat. Anong ginawa ko para makuha ito? Ganito ba ang pakikitungo sa akin ng sarili kong anak? Sobrang sakit nito para sa akin. Bumantong hininga si Mandy, bakas sa mukha niya ang walang magawa. Paalisin mo ang nanay ko sa ngayon. Tayo'y mag-uusap. Tama, pumalakpak si Harvey. Isang inspector ang lumitaw at kinaladkad si Lillian. Habang ang kanyang mga hiyaw ay nawala mula sa bulwagan, hiniling ni Harvey ang isang tao na magdala sa kanya ng ilang mga espesyalidad na pagkain ng Floatwell. Matagal na rin simula noong naghiwalay ang dalawa. Wala na silang oras para kumain ng magkasama. Sa sala lang ng police station ang oras na magkasama sila. Ito ay isang nakakahiyang tanawin. Matapos hiwain ng malinis ang steak para kay Mandy, ipinasa sa kanya ni Harvey ang tinidor. Sabihin mo sa akin ang alam mo. Narinig ko ang karamihan nito kay Cynthia. Pero kailangan ko pa ring intindihin ang mga detalye ng kontrata. Tumango si Mandy. Alam niyang sinusubukan siyang ilabas ni Harvey. Pagkatapos magnilay-nilay, tahimik niyang sinabi, tiyak na pumirma ang nanay ko ng kontrata kay Joseph bago kami pumunta rito. Gayunpaman, ang mga nilalaman ay talagang pambihira. Pumayag si Joseph na ibigay sa kanya ang lahat ng shares niya sa minahan ng ginto. Ayon sa kontrata, siya na ngayon ang numero 1 shareholder ng Hearthstone Corporation. Ngunit ang Hearthstone Corporation na pagmamayari ng Floatwell ang kumpanyang nagpapatakbo ng minahan ng ginto ay may komplikadong stock sa mga tuntunin ng komposisyon. Ang Golden Palace, ang pamilya Bauer, at iba pang ordinaryong mayayamang pamilya ay nagmamay-ari ng kanilang sariling mga bahagi. Sa madaling salita, napakaraming grupo ng mga taong sangkot sa minahan. Nang matanggap ni Inay ang kontrata, hindi lang niya inaway si Joseph, kundi hinamon din niya ang buong Floatwell. At ayon nakapasok kami dito. Hindi mahalaga kung nakagawa kami ng krimen o hindi. Malungkot na napabuntong hininga si Mandy. May isang bagay na hindi ko maintindihan. Napakaraming ginawa ni Joseph para makuha ang tiwala ng aking ina at gumawa ng mga katawa-tawang kontrata, ngunit bakit? Dahil ba hindi ko nasusuklian ang nararamdaman niya? Iyon ba ang dahilan kung bakit siya naghihiganti? Maaaring isa ito sa mga dahilan. But since we're here, there's no point dwelling on the past anymore, mahinahong sagot ni Harvey. Iba naman ang pag-usapan natin. May backup ka ba o wala? Oo meron, tahimik na sagot ni Mandy. Si nanay ay medyo hindi makatwiran, ngunit siya ay maingat pagdating sa negosyo. Ang pulis ay may kopya ng kontrata sa minahan ng ginto. Ngunit ang mga tunay ay nakatago sa isang locker room sa Floatwell International Airport. Humanga si Harvey matapos marinig ang mga salita ni Mandy. Sa katunayan, hindi titigil si Lillian upang matiyak na ligtas ang kanyang mga interes. Sabihin mo sa akin ang code sa storage room. Tumayo si Harvey. Gusto kasi ni Joseph na patahimikin tayo sa kontratang ito. Ganun din ang gagawin natin at sasamantalahin natin ang sitwasyong ito. I wonder kung anong klaseng expression ang ipapakita niya kapag nalaman niyang kinuha ang Hearthstone Corporation sa ilalim ng kanyang ilong. Ano ang gagawin mo? Curious si Mandy. Alam niyang sapat na ang lakas ni Harvey, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano niya binalak na panghawakan ang sitwasyon. Magtatapos tayo ng isa pang kontrata at hihilingin kay Lillian na ilipat sa akin ang kanyang mga share sa Hearthstone Corporation para sa $1. Ako na lang ang bahala sa kumpanya. Kumunot ang noo ni Mandy. Tapos, tumawa siya ng malakas.
Papatayin ka ni nanay niyan. Bibigyan ko siya ng mas maraming pera kapag nangyari iyon, cool na sagot ni Harvey. Ang Hearthstone Corporation ay hindi niya kayang hawakan. Ang kasakiman ng kanyang ikabagsak. Napangiti si Mandy. Sa totoo lang, ang kumpanya ay hindi kailanman pag-aari ni Lillian sa unang lugar. Ginagamit lamang ito ni Joseph para samantalahin si Lillian. Kaya natural lang na ganoon din ang pakulo ni Harvey sa kanya. 3:00 ng hapon, sa lugar ng pagpapaunlad ng Floatwell, sa loob ng gusali ng opisina ng Hearthstone Corporation. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa labas ng lungsod, at itinuturing na isang bagong binuo na lugar. Ang lahat ng mga gusali doon ay sapat na matataas upang tumagos sa kalangitan. Ito ay isang napakagandang tanawin. Ang gusali ng opisina ng Hearthstone Corporation ay may 38 palapag, na may libu-libong empleyado na nagtatrabaho araw-araw. Ang kumpanya mismo ay hindi ang pinakamalaki sa Floatwell, ngunit dahil sa kanyang minahan ng ginto, ito ay tiyak na mag-iisa laban sa iba pang mga nangungunang kumpanya kung nakalista sa merkado. Sa kasamaang palad, napakaraming shareholders dito sa kumpanya. Dahil ang pamilya Bauer ay hindi nagpakita ng kanilang mga sarili noong sila ay nagmamay-ari ng 40% ng stock, ang iba pang mga shareholder ay desperadong sinubukan na makakuha ng higit na awtoridad. Ang pagpalista sa merkado ay pinigil dahil dito. Sa kasalukuyan, isang pulong ang ginaganap sa loob ng 38 palapag na silid ng pagpupulong. Bukod sa mga shareholder, mayroon ding mga grupo ng matataas na opisyal. Nagpakita ang lahat ng nasisiyahang ekspresyon. Natitiyak nilang magkakaroon sila ng magandang kinabukasan pagkatapos nilang maging executive at shareholders ng bagong tatag na kumpanya. Hindi nagtagal, tahimik na pumasok ang isang binata na nakasuot na may kasamang ilang bodyguard at isang sekretarya. Agad na tumayo ang mga higher-up at shareholders nang makitang dumating ang lalaki. CEO Murray. Sabay-sabay nilang sigaw. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang isa sa mga subordinate ni Joseph, si Ozzie Murray. Kasabay nito, nagsilbi rin siya bilang Executive CEO ng Hearthstone Corporation. Siya ang namamahala sa kumpanya na pumalit kay Joseph sa ngayon. Tumango si Ozzie sa lahat bago kumuha ng isang tasa ng black tea mula sa kanyang sekretarya. Matapos uminom ng malakas, umupo siya sa pinakagitna ng upuan at sinabing, "Nasabi ba natin sa Longmen Law Enforcers na ipadala ang kanilang mga kinatawan dito para sa ating pagpupulong? Kung hindi sila dumating, ayon sa ating kasunduan, dapat nating bawiin ang 30% ng kanilang mga bahagi." Bago natuklasan ang minahan ng ginto sa Floatwell, mayroong maraming iba't ibang puwersa na nagsisikap na makakuha ng higit na awtoridad sa loob ng lungsod. Gayunpaman, tumayo ang mga Longmen Law Enforcer at pinanatili ang kaayusan. Si Mitchell ang pinuno ng Longmen Law Enforcement. Isa rin siya sa mga pinagkakatiwalaang kampan ni Joseph. Nang magpas siya ang Hearthstone Corporation na hatiin ang mga bahagi ng kumpanya, ang Longmen Law Enforcement ay kumuha ng 30%, habang si Joseph ay kumuha ng 40%. Ang natitira ay nahahati ng pantay-pantay. Sa madaling salita, mapapalitan ni Joseph ang kumpanya sa suporta ng Longmen Law Enforcers. Walang ibang shareholder ang kailangan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit gustong pilitin ni Joseph si Harvey sa kanyang posisyon bilang pinuno ng Longmen Law Enforcement. Bukod sa katayuan at awtoridad, malaking salik din ang 30% shares. Kawawa naman si Harvey na nakipag-deal kay Mitchell. Hiniling ni Joseph sa pamilya Bowie na harapin kaagad ang sitwasyon. Sa isang araw lang, nagdaos ng siyam na buong pagpupulong ang Hearthstone Corporation. Ang Longmen Law Enforcement ay wala sa bawat isa sa kanila. Ito ang ika-10 pulong, ngunit wala pa ring palatandaan ng sinumang kinatawan mula sa Longmen Law Enforcement. Ayon sa deal, mababawi ni Joseph ang lahat ng 30% shares ng Longmen Law Enforcement. Ang magandang sekretarya ay nagpakita ng isang mainit na ngiti at sinabi, "CEO Murray, sinusubukan kong tawagan ang Longmen Law Enforcement tuwing 15 minuto." Sa kasamaang palad, walang sumasagot.
Katulad ng 9 na beses. Ayon sa pamamaraan, kung hindi pa rin sila magpadala ng isang kinatawan. Ibig sabihin, tuluyan na silang sumuko sa pagpupulong. We have to take back 30% of the shares in that's the case. May kailangan kang gawin, CEO Murray. Napakalakas ng Longmen Law Enforcement, pero may kanya-kanya tayong procedure na dapat sundin. Maging ang mga hari ay kailangang sumunod sa mga tuntunin dito. Humigop ng tsaa si Ozzy. Gaano sila kasungit? Hindi man lang sila dumadalaw sa pagpupulong kahit ilang beses na natin silang tawagan. Gusto talaga nilang i-give up yung shares nila, diba? Hihilingin lang natin sa ika-13 Young Master na bawiin ang shares. Ayos lang ba sa lahat? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3175. Lahat ay tumingin ng diretso pagkatapos marinig ang mga salita ni Ozzy. Gaano man kalakas ang pagpapatupad ng batas ng Longmen, ang mga patakaran ay mga patakaran. Wala tayong standards kung hindi dahil sa rules. Dahil wala silang pakialam sa mga maliliit na bahagi, ibabalik namin sila ayon sa pamamaraan. Kung ang mga tao ay darating at humingi ng kanilang bahagi, magpapakita lamang kami ng katibayan ng kanilang pagliban para sa 10 pagpupulong. Para sa ikabubuti ng kumpanya, kailangan nating panindigan ang hustisya kahit na may posibilidad na masaktan natin sila. Tama iyan. Ganyan dapat. Lahat ay lubos na sumusuporta sa desisyon ni Ozzy. Sa katunayan, lahat sila ay may malalim na kaugnayan kay Joseph. Nag-aalala lamang si Joseph sa pagpapalit ng kumpanya, na siyang tanging dahilan kung bakit nagdaraos siya ng napakaraming pagpupulong sa napakaikling panahon. Ginawa niya ang lahat sa pamamagitan ng pamamaraan, upang matiyak na ang Longmen Law Enforcement ay mawawala sa larawan para magkaroon siya ng 30% ng mga share. Sa ganoong krusyal na panahon, ang lahat ay nagtutulungan upang maipakita ang isang magandang palabas. Hindi ko akalain na magiging ganoon kataas at kalakas sila. Sa puntong ito, sa palagay ko ay wala silang pakialam sa kumpanya. Kalimutan mo na lang. Ako mismo ang tatawag sa kanila kung sakaling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kung hindi nila ito kukunin, babawiin natin ang stock. Muling umigop ng black tea si Ozzy. Gusto niyang tapusin ang pagsasama-sama minsan at para sa lahat. Ngunit dahil sangkot ang Longmen sa sitwasyong ito, kailangan niyang manatiling alerto at gawin ang lahat ayon sa mga patakaran. Pagkatapos ng lahat, ang minahan ng ginto mismo ay may kakayahang kontrolin ang maraming puwersa sa Floatwell. Ang iba pang 2 Young Masters mula sa pamilya Bauer ay nagkaroon din ng kanilang makatarungang bahagi. Ito ay hindi gaanong, ngunit hindi ko pa rin ito ganap na balewalain. Dahil gusto ni Ozzy na asikasuhin ang negosyo ni Joseph, kailangan niyang dahan-dahanin ito. Kinailangan niyang gawin ang lahat sa mga nakasulat upang maiwasan ang sinuman na makahanap ng anumang mga butas. Ang sabi, talagang naniniwala siya na walang sinuman mula sa Longmen Law Enforcement ang magpapakita. Dahil paralisado si Mitchell, yung ibang mga alagad niya ay walang karapatang pumunta dito. Nung una, hindi man lang nila alam na may meeting. Bilang karagdagan, tinawagan ng kumpanya ang opisina ni Mitchell. Sino ang maglakas loob na sagutin ang tawag kung wala si Mitchell? Isang mapayapang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ozzy. Ito ay dapat na isang blessing in disguise. Bagamat tila nawalan si Joseph ng isa sa kanyang pinakamalaking taga-suporta at autoridad mula sa Longmen Law Enforcement. Nagawa niyang bawiin ang shares ng walang kahirap-hirap. Napakasayang sitwasyon. Talagang gentleman ka, CEO Murray. Ang kumpanya ay umaasa sa pagbuo sa ilalim ng iyong pamumuno. Tama iyan. Hindi ako makapaniwala na binibigyan mo pa rin ng pagkakataon ng Longmen Law Enforcement kahit sa puntong ito. Kung sino man ang pumalit bilang bagong hepe ng pambansang pulisya, hindi ka masisisi sa anumang nangyari ngayon. Kailangan nating kunin ang isang dahon sa aklat ni CEO Murray at alamin ang ating lugar. As long as we abide by the rules, walang makakapagsabi.
Sinimulan ng lahat ang pagbuhos kay Ozzy nang walang tigil na mga papuri. Hindi nagtagal ay nagkunwaring tumawag ang magandang sekretarya. Hindi pa rin ako nakaka-connect ng tawag, CEO Murray. Kalimutan mo na lang. Anyway, isa lang ang dapat nating pag-usapan. Sinulyapan ni Ozzy ang Royal Oak na relo sa kanyang palso bago iwinagayway ang kanyang kamay. Pagkatapos makuha ang pag-aproba ng nangungunang brass at shareholders, isusulat natin ang 30% ng mga share na kabilang sa Longmen's Law Enforcement. Ang kanilang mga bahagi ay babawiin ng ika-13 Young Master. Ang kailangan lang nating gawin ay, biglang bumukas ang pinto ng multifunction meeting room. Dumating sina Harvey, Rachel at ang iba pa kasama ang 100 abogado, katulong at sekretarya. Sorry, late ako. Mula ngayon, ako si Harvey York, ay ganap na ko-control sa Hearthstone Corporation. Makinig kayong lahat. Kalmadong umupo si Harvey sa couch bago pinikit ang mga mata. Ang mga nakatataas at mga shareholder ay nagulat bigla. Gayunpaman, mabilis silang bumalik sa kanilang katinuan. Sino ka? How dare you barge sa meeting room mag-isa? Alam mo ba kung anong lugar ito? May balak ka bang pumalit dito? Sa tingin mo ba ikaw ang hari ng mundo? Nagsimulang maghiyawa ng lahat nang may makita silang estranghero na pumasok sa meeting room. Ang ilan sa mga tagasunod ni Ozzy ay lumakad ng may diretsyong mukha at sumigaw. Umalis ka rito. Kumunot ang noo ni Ozzy. Ang kanyang pangalan ay tumunog na parang kampana, ngunit hindi niya ito maipalibot sa kanyang ulo. Samantala, hindi pinansin ni Harvey ang lahat at sumenyas. Kaagad, humakbang pasulong si Rachel at naglabas ng isang badge. Inihagis niya iyon sa conference room table. Ito ang Law Enforcement Longmen's Badge. Ang pinuno lang ng Law Enforcement ang may hawak nito. Sa madaling salita, kakatawanin namin ang Longmen Law Enforcement at babantayan ang shares nito. Dala mo ang lumang mukhang badge sa halip o ang stock. Natigilan si Ozzy bago tumawa ng malamig. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, anak, pero hindi ka ba masyadong walang muwang? Babawiin na namin lahat ng shares. Kahit hindi kami, anong karapatan mong kumatawan sa Longmen Law Enforcers? Sino ka sa tingin mo? Ang pinuno ng pagpapatupad ng batas. Anong biro? Kinikit ni Ozzy ang kanyang mga mata. Biglang inatake siya ng takot. Naalala niya kung sino talaga si Harvey. Gayunpaman, hindi niya nagawang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa isang lugar na tulad nito kahit na ano. Kung hindi, lahat ng inihanda niya ay itatapon sa bintana. Tama ka, mahinahong sagot ni Rachel. Siya ang pinuno ng law enforcement. Siya, pinuno ng pagpapatupad ng batas. Naglakad ang isa sa mga tagasunod ni Ozzy at pinag-aralan si Harvey. Pagkatapos, nag-click siya ng kanyang dila. Alam ng lahat na ang pinuno ng law enforcement ay dapat na weapon king at least. Tingnan mo itong magandang batang lalaki na may payat na paa. Ikaw ba, magsalita ka para mapagkakatiwalaan ka namin. Kung siya ang pinuno ng law enforcement, ako ang Panginoon ng Longmen. Humakbang muli si Rachel at mabilis na sinampal ng 2 beses ang mukha ng lalaki. Ininsulto ang Longmen, at babayaran mo ng iyong buhay. Galit na sigaw niya, dahil first offense mo ito, papakawalan kita. Gayunpaman, sisingilin ka pa rin. Pagkatapos ay pinalipad ni Rachel ang lalaki sa isang sipa. Nagulat ang lahat, natahimik ang malaking meeting room. Ang bawat tao doon ay talagang isang matataas na mga tao sa Floatwell. Ang mga tagasunod ni Ozzy ay halos hindi isinasaalang-alang na nasa parehong lupon, ngunit sapat pa rin ito para sa kanya na makadikit kay Ozzy. Ganun pa man, pinalipad siya sa isang sipa ng isang ordinaryong babae. Ang reputasyon ni Ozzy ay hinahamon dito at doon. Laking gulat ng magandang sekretarya. Tinakto niya ang bibig niya para mapigilan niya ang pagsigaw. Nagdilim ang ekspresyon ni Ozzy sa isang iglap. Tumayo siya na galit at binigyan si Harvey ng malamig na titig. Hindi ito lugar para gawin mo ang lahat ng gusto mo, Harvey. Maaari mo bang tanggapin ang pananagutan sa pananakit ng isa sa mga tauhan ko? Alam mo ba ang mga paghihirap na iyong kinakaharap? Oh,
So alam mo na kung sino ako. Tumayo din si Harvey at mahinahong lumapit kay Ozzy. Since kilala mo ako, dapat alam mo na napilayan ko si Mitchell. Paano kung tamaan ko ang isa sa iyong mga tao? Bubugbugin din kita kung hindi ka uupo. Naningkit ang mga mata ni Ozzy bago siya pumikit. How dare you, Harvey? Bago pa matapos ni Ozzy ang kanyang pangungusap, pinalipad siya ni Harvey ng isang malakas na sampal. Tumingin siya kay Ozzy na may mapanuksong ekspresyon. Mula nang dumating ako sa Floatwell, marami na akong nasira na tao. Ano, akala mo ba hindi kita papatulan? Dahil lang na nasa tabi mo si Joseph. Sa tingin mo magagawa mo lahat ng gusto mo dahil lang sa suporta niya. Ikaw, napuno ng galit si Ozzy ng mga sandaling iyon. Kunin mo siya, bulalas niya, turuan mo siya ng magandang leksyon. Aakuin ko ang responsibilidad sa anumang mangyari. Natural, hindi pa siya napahiya sa ganoong paraan. Maliban doon, nadama ni Ozzy na siya ay gumagawa ng mahusay na pag-unlad sa kanyang plano. Matapos makatanggap ng mga utos mula kay Joseph, gumawa siya ng maraming paghahanda upang harapin si Harvey minsan at para sa lahat. Sa kasamaang palad, sino ang nakakaalam na magpapakita si Harvey bago isagawa ni Ozzy ang kanyang plano? Nakakatakot ang mukha ni Ozzy. Sa kanyang utos, 8 bodyguard na nakasuot ng itim na suit ang pumasok mula sa isa pang silid. Matatangkad sila, malakas, at nakakatakot. Talagang hindi sila ordinaryong tao. Pinatunog nila ang kanilang mga leeg bago naglakad patungo kay Harvey na may nakakaawang mga ngisi. Bam, bam, bam. Pero bago pa man sila makalapit kay Harvey ay pinalayas na silang lahat ni Rachel. Sa loob lamang ng 3 segundo, nakahiga silang paralisado sa lupa nang walang pagkakataong palibutan si Harvey. Niwala silang lakas para gumapang pabalik. Alam ng lahat ng nakatira sa Floatwell dito, ang kapangyarihan ay nangangahulugan ng lahat. Pagkatapos kumilos ni Rachel, nalaman agad nila kung gaano talaga siya katakot. Ang magandang batang ito ay may kasamang eksperto. Hindi nakakagulat na siya ay kumikilos ng napakataas at makapangyarihan sa kumpanya. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino ang nasaktan mo? Iyan ay si CEO Murray. Ikaw ay itatapon sa likod ng mga rehas para dito. Ang Hearthstone Corporation ay hindi isang lugar na maaari kang maglakad-lakad ng walang pahintulot. Hindi mo rin kayang bugbugin si CEO Murray ng ganyan. May tumawag ng pulis. Arestuhin ang dalawang ito. Ang mga nakatataas at mga shareholder ay desperadong sinubukang tumakas mula sa sitwasyon. Ang ilan ay nagpahayag ng kanilang sama ng loob, habang ang iba naman ay tumawag ng pulis. Sampal, sampal, sampal. Hindi na napigilan ni Harvey ang madamdaming tao at pinalipad ang bawat isa sa kanila na may sampal sa mukha. Mayroon akong Longmen Law Enforcement Badge. Ibig sabihin, 30% ang hawak ko sa shares ng kumpanya, he said. At the same time, may kontrata ako na malinaw na nakasaad na binigay din sa akin ni Joseph ang 40% ng kanyang shares. Sa madaling salita, ako ay may ganap na kontrol sa kumpanya. Pupunta at lalabas ako ayon sa gusto ko. Natamaan ko si Ozzy dahil sinubukan niyang kunin ang share ko sa pamamagitan ng mga underhanded tactics. Dapat alam ng bawat isa sa inyo iyon. Tutal nandito naman kayong lahat sa simula pa lang. Iminumungkahi ko na itigil nyo na ang pagtahol. Bibigyan kita ng 10 minuto para makaalis dito at sabihin sa iyong amo. Nagbago na ang Hearthstone Company. Mula ngayon, gagawa na ako ng desisyon. Si Harvey ay mabangis, sa ilang salita lang ay napilitang umatras ang lahat. Napuno sila ng matinding takot at pagkabigla. Siya ay nagmamay-ari ng 30% ng mga bahagi dahil lamang sa Longmen Law Enforcement Badge. Ibinigay din sa kanya ni Joseph ang 40% ng kanyang bahagi. Ibig sabihin, 70% ang pagmamay-ari niya sa kumpanya. Siya ang may hawak ng karamihan sa mga bahagi. Ang mga tagalabas ay may ganap na kontrol sa kumpanya. Paano ito nangyari? Ang Hearthstone Corporation ay kabilang sa pamilya Bauer. Sa gitna ng kanilang pagkabigla,
hindi sila naglakas loob na magsalita. Ito ba ay isang uri ng sakit na biro? Ang magandang sekretarya ay sumirit sa pamamagitan ng mga ngipin. Nasaan ang iyong patunay? Kakasabi ko lang sa iyo na ang badge na ito lamang ang patunay ng pagkakakilanlan ni Sir York. Siyempre may kontrol siya sa 30% ng stock. Bulalas ni Rachel, paano ang 40% ng mga bahagi ng ika-13 Young Master? Paano niya ito hinayaang ipaubaya ang lahat sa iba? Tahimik na ngumiti si Rachel bago itinapon ang ilang mga dokumento. Ito ang kontrata na ginawa ng iyong ika-13 Young Master kay Lillian Yates, kasama ang mga serye ng mga dokumentong notarized. Sa madaling salita, lahat ng shares ni Joseph ay ililipat sa kay Sir York mula ngayon. Sa karagdagan, hiniling namin ang 10 sa pinakamahusay na mga abogado sa buong bansa na tumstigo tungkol sa pagiging tunay ng mga kontrata. Maaari mo kaming pagdudahan, ngunit hindi mo maaaring pagdudahan ang abogadong ito. Gayunpaman, kinakatawan nila ang batas. Naningkit ang mga mata ng magandang sekretarya matapos marinig ang sinabi ni Rachel. Ang lahat ay likas na kinuha ang dokumento. Mabilis na nawala ang lahat ng kulay sa kanilang mga mukha. Malinaw na nakasaad sa kontrata ang lahat. Hindi mahalaga kung gaano pambihira ang nilalaman. Ginawa ni Joseph ang paglipat ng kanyang mga bahagi sa ngalan ni Harvey. Si Harvey na ngayon ang opisyal na may-ari ng Hearthstone Corporation. Hindi pinansin ni Harvey ang lahat at tahimik na lumapit kay Ozzy. Bumalik ka at sabihin kay Joseph na ito ay simula pa lamang. Harvey, nagbago ang ekspresyon ni Ozzy sa isang iglap, siya ay nagalit at natakot, ngunit maaari lamang niyang igiit ang kanyang mga ngipin dahil ayaw niyang ibaba ang kanyang ulo para sa sinuman. Siya ay ganap na nahuli ni Harvey, na pumasok at pinukaw ang buong gulo na ito nang walang anumang babala. Alam na alam niyang kahindik-hindik ang kahahantungan niya kapag kalabanan niya si Harvey sa sandaling ito. Ganun pa man, hindi siya basta-basta makaalis sa pwesto. Kung gagawin niya, papatayin siya ni Joseph. Huminga ng malalim si Ozzy at malamig na napabulalas, "You dare Harvey. Hindi ka umalis pagkatapos masaktan ng ika-13 Young Master. At ngayon, nandito ka para manggulo sa Hearthstone Corporation. So what if you own 70% of the company? May sasabihin ako sa'yo. Hindi ito mordo, at hindi rin ito bakod. Nasa Floatwell tayo ngayon. Mataas at makapangyarihan ang Floatwell. Napakalalim ng tubig dito. Hindi mo magagawa ang lahat ng gusto mo dito. Hayaan mo akong babalaan ka. Mas mabuting ibigay mo ng maayos ang iyong mga stock at posisyon. Kung hindi, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan." Sampal. Itinapat ni Harvey ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Ozzy, dahilan para matisod ang huli. "Dahil messenger kita, hindi pa kita papatayin," sabi ni Harvey sa mahinahunang tono nito. "Pero kung hindi ka aalis dito ngayon, wala akong pakialam na sampulin ka hanggang mamatay." Pinagmasdan ni Harvey ang mga shareholder, opisyal, at empleyado na pumunta para manood ng palabas. Mula ngayon ay tanggal na sa kanyang posisyon si Ozzy Murray. Si Rachel ang magiging bagong executive CEO, at siya ang hahawak sa lahat ng negosyo ng kumpanya. Kung walang pahintulot niya, bawal kayong kumuha ng kahit scrap ng papel sa gusaling ito. Kung walang pahintulot niya, kahit isang langaw ay hindi pinapayagang makapasok sa minahan ng ginto. Sa kumpanyang ito, magiging akin siya. Kung hindi kayo kontento, lumapit kayo ngayon. Naturally, pinaplano ni Harvey na sirain ang lahat ng oposisyon sa loob ng kumpanya at kontrolin sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan, mahuhuli niya ang kanyang kalaban. Hindi ka maaaring magtalaga ng isa pang executive CEO kung gusto mo, Harvey. Nagngangalit si Ozzy sa galit matapos makitang pinalitan siya. Ito ay Floatwell, kaya, ang Floatwell ay isang bayan lamang sa loob ng bansa H. Huwag mong sabihin sa akin na ang batas ng estado ay hindi nalalapat dito. Lahat ng ginagawa ko ay naaayon sa batas. Kung hindi ka masaya niyan, ay manda mo ako. Ikaw, namumula si Ozzy sa galit. Alam kong magaling ka, Harvey.
Ngunit ako at ang ika-13 young master ay hindi isang katulad mo na kaya lang lumaban. Kung patuloy mong minamaliit ang tingin sa amin, maaari mong makuha ang iyong kaluwalhatian para sa araw na ito. Pero bukas, sinisigurado kong andito pa rin ako para sirain ka. Itong posisyon sa akin ang kumpanyang ito. Ang lahat dito ay pag-aari din ng ika-13 young master. Ang Flutewell ay isang lugar na may Golden Palace, ang pamilyang Bauer, at ang Gang of Six ay hindi isang lugar na kakayanin ng isang tagalabas na tulad mo. Eto, ay luluhod ka kahit gaano kakalakas. Sinamaan ng tingin ni Ozzy si Harvey. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan natin kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Malapit mo ng pagsisihan ang iyong mga ginawa. Kapag nangyari iyon, tatawagan mo pa akong ama. Kabanata 3180. Mayabang na ikanaway ni Ozzy ang kanyang kamay para mailabas sa silid ang mga dignitaryo at shareholders. Tumigil ka, sabi ni Harvey. Nag-iba si Ozzy ng ekspresyon at galit na sumigaw, ano pa bang gusto mo? Lumuhod ka at humingi ng tawad, sagot ni Harvey. Hindi mo kailangang gawin ito, ngunit kung hindi mo gagawin, sisirain ko ang bawat paa ng iyong katawan at ipapakain ko ito sa mga aso. Dahil kinailangan ni Ozzy na takutin si Harvey bago siya umalis, natural lang natuturoan ni Harvey ng leksyon si Ozzy, kaso hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nagalit si Ozzy, at inis niyang tinignan si Harvey. Ngunit sa pag-iisip na labanan si Harvey ay napigilan niya ang kanyang galit. Matapos ang isang buong minuto, pinilit niyang ngumiti at ibinagsak ang tuhod sa lupa. I'm sorry, Mr. York, mali ako. Tulungan mo akong magpanggap na hindi ito nangyari. Ilang beses pa niyang sinampal ang mukha niya bago tumayo at umalis kaagad pagkatapos. Ngunit sa oras na iyon, nakagawa na siya ng plano para sa kanyang paghihiganti. Gusto niyang patayin si Harvey. Gusto niyang mamatay si Harvey nang walang libingan. Pagkalabas ng gusali, umupo si Ozzy sa likurang upuan ng kanyang Bentley. Nag-dial siya ng number sa phone niya. Ituloy mo ang plano. Ngayon na, I want that bastard to live the rest of his life behind bars. Pagkaalis ni Ozzy at ng iba pa, dali-daling nagdala si Rachel ng abogado, katulong, at sekretarya para magtrabaho. May kontrata si Harvey na nagsasaad na pagmamayari niya ang stock ni Joseph. Gayunpaman, ang kunin ng isang malaking kumpanya ay hindi madali. Matapos kunin ang mga utos ni Harvey, sinibak ni Rachel ang isang malaking grupong mga tagasunod ni Ozzy upang maiwasan silang magdulot ng gulo sa ilalim ng pagkukunwari na nagtatrabaho para sa kumpanya. Kasabay nito, mayroon siyang ilang mga disipulo ng lungmen na dinala niya upang isara ang minahan ng ginto. Kasama nila ang ilang pinagkakatiwalaang bodyguards. Hindi gusto ni Harvey ang mga benepisyo ng pag-okupa sa minahan ng ginto. Sa halip, gusto lang niya ng awtoridad. Ngayong nakakuha na siya ng kalamangan kay Joseph, magagamit niya ito para palayain sina Lillian at Mandy mula sa bilangguan. Hanggat nasa pangalan ni Harvey ang shares, syempre hindi malulutas ang mga kahilingan ni Lillian at Mandy. Hindi nagtagal, nilisan ni Rachel ang buong kumpanya. Ang mga account, produkto at iba pang mahalagang impormasyon ay naselyado sa lalong madaling panahon. Ginamit din ang mga empleyadong may substandard na relasyon kay Ozzy. Tungkol naman sa mga nakatataas, lahat sila ay pinalitan ng mga taong dinala ni Harvey at Rachel. Matapos harapin ang istruktura ng kumpanya, inihayag ni Rachel na ang 10% ng mga bahagi ng kumpanya ay hahatiin sa pagitan ng mga natitirang empleyado. Siyempre, kung umatras sila, o kung may masamang intensyon, may karapatan si Rachel na bawiin ang shares. Ang mga empleyado ay kikita ng libu-libong dolyar bawat buwan. Ang mga taong nagbabalak magbitiw ay agad na lumipat sa panig ni Rachel. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay susunod lamang sa mga nagpapakain sa kanila. Sino ba ang ayaw makakuha ng mataas na sweldo at kasabay nito ay makakuha ng bonus mula sa kumpanya? Ginamit din ni Rachel ang pangalan ng kumpanya para magpadala ng liham sa Flutewell Police Station, na nagsasaad na hindi sinusubukan ni Lillian at Mandy na manloko kanino man.